today's video, mag-share po ako sa inyo ng aking top 5 instant loan app with not so low interest rate to ha, at no income proof needed. At ito pa, not 7 days to pay siya. Well, so far guys, no, nilimit ko lang siya sa 5 po kasi ito po ay currently po na available to download po sa iOS, sa App Store, maging sa V App Store. But disclaimer lang muna tayo, no, any loan apps that I will mention in this video are not sponsored. And basically, lahat po ng i-share ko sa inyo ay based on my personal experience lang po. Gusto ko lang kayo mabigyan ng tamang expectation dito sa mga loan app na ito since ako po ay nakapangutang na dito at na-try ko na po siya. And since available po siya pa din, this 2026 to download at lagi pa rin siyang namamayagpag talaga, i-share ko po sa inyo with all my transparency po. Magiging transparent lang tayo dito kasi kailangan yung malaman tong mga to for you to have an idea. And by the way, if you are new to my channel, nagre-review po tayo ng different online loan apps or online loan services, legit man or hindi, new one or existing. Sinisilip ko po yan at sinusubukan ko mismo. Nagbibigay po tayo dito ng legit tips, reviews, and recommendation and what online loan apps or loan services to avoid. Kaya kung gusto mo yung mga itong mga videos, you can consider subscribing at i-click mo yung bell button para lahat ng videos ko is updated and notified ka. Well, back to this compilation of mine guys, no, na talagang sabi ko nga sa inyo, nilimit ko lang siya sa 5. Actually, madami pa. So, what to expect? Of course, dito lang tayo sa category po natin. And hindi ko napapatagalin, no? Ano-ano nga ba itong mga to? So, first on my list is si Snapera Loan App. Well, to be clear po, no, itong si Snapera Loan App, ito din po si Kusug Pera Loan App, which is ito po ay nakaregister sa SEC website. Well, itong si Snapera po, downloadable siya sa Google Play Store, while si Kusug Pera po is downloadable naman siya sa V App Store. Pero iisa lang po sila. So, available lang siya as Snapera na app name sa Play Store. Pero ito talaga yung si Kusug Pera dati if ever encounter nyo na siya. Well, anong i-expect natin kay Snapera Loan App? Of course, instant loan offer po yung binibigay niya. Approve po talaga tayo dito once po tayo ay nag-undergo ng application process nila. And then, every 15 days po yung payment niya. So, kung ilang terms yung offer sa inyo, twice a month kang magbabayad dito. Ganun siya. Ang sa case ko po no, na-avail ko yon, and then, kapag repeat borrower ka na nila, bibigyan ka nila lang mahabang loan terms ng up to 45 days to pay. And itataas yun in the long run once po nag-grab natin yung kanilang loan offer. And for me guys, na-offeran niya po ako. Currently po, may offer ako dito na 45 days to pay, 21% na interest rate. Mababa no? 45 days lang yun eh. Mababa na to guys compared sa nagsi 7 days to pay dyan. Pero mataas to, not so low interest rate nga, diba? Mataas pa din naman kahit papaano. At ito, maitataas pa talaga siya kasi hiwala yung interest rate niya sa service fee niya, which is may service fee po siya na 19%. Well, unfortunately, hindi natin siya buong matatanggap dahil po meron siyang service fee na binabawas. So, lumalabas guys, no, yung effective interest rate niya sa akin ha for 45 days to pay is 40%. Ang laki, diba? Ang laki pa rin nun kahit papaan. Pero, ang experience ko kasi dito kay Snapera, hindi po sila nang haharas. Kahit na-overdue ako dito, to be honest. Na-increasean pa yung loan offer ko at pwede po ulit ako mangutang kahit may history ako ng overdue sa kanila. Well, second on my list is itong si Cashify na the new Casyola na ngayon. Well, ito no, guaranteed po yung kanilang loan offer, instant loan offer po once po tayo nag-apply. And then sa akin po, every 15 days po yung aking repayment po dito. Not 7 days to pay and depende yun sa ilang terms yung ibibigay nila sa atin. At ang maganda dito guys, no, buo siyang matatanggap. Pero, ang interest rate niya naman, nangangagat din talaga. Kasi sa 15 days, sa akin ha, sa offer niya sa akin, binigyan niya ako ng 15% din. So, lumalabas na 1% daily po yung interest rate niya, ano, kapag 15 days lang po yung aking duration ng aking loan. Pero, kapag binigyan niya naman ako ng 1 month to pay, so 22.7% po yung interest rate niya. Medyo bumababa kapag longer term payment yung interest rate niya. At itong si Casyola po, in the long run, bumababa po yung kanyang interest rate. Lalo na po kung tayo ay repeat borrower dito. Guaranteed po yun. And one more good thing po about Casyola is hindi po sila nang haharas. Makulit lang sila kapag nagpe-payment reminder po sila. Lalo na kapag malapit na yung due natin. At least hindi natin makalimutan yung ating due date, diba? Pero the interest rate pa din, medyo kakagat talaga. Medyo mataas talaga. Sabi ko nga sa inyo, not so low interest rate, pero instant loan approval po ito. Fast disbursement pa. Buong matatanggap. So, ganun to, si Cashify. Anyways, third on my list is si Madali Loan App. Na-downloadable po siya currently po, no? Visible siya sa V App Store. Sa lahat ng may mga Vivo phone user po dyan. Don't worry guys, ito naman ay in and out sa Play Store. Alam ko, nakikita ko rin doon sa iOS minsan. Well, madali lang din po mag-apply dito kay Madali Loan App. Hindi sila nanghihingi ng income proof, mabilis ng application. At nung na-approve nga po niya ako
dito, no, every 14 days po yung payment niya. Bali, 28 days to pay po siya. At twice po ako magbabayad. Well, hindi siya buong matatanggap, guys, kasi may binabawas nga po siyang service fee at transfer fee po na nag-total po yun ng 22% for 28 days to pay. Yun yung pinaka-offer nila sa akin, ha, of deduction. Nung first time po ako mag-loan dito. Dahil repeat borrowing na ako sa kanila, bumababa pala yung kanilang interest rate. Bumababa siya ng 2%, 3%, 5%. So, nagde-decrease talaga siya. Pero yun nga lang, pinaka-downside niya, hindi siya buong matatanggap. So, okay lang to if ever na nangangailangan tayo, no, ng mabilisan or madalian. Well, fourth on my list is si FT Lending. Si FT Lending po is madadownload po natin siya currently po sa Google Play Store at saka sa iOS or sa App Store. So, ang offer po ni FT Lending sa akin ngayon currently is meron siyang offer sa akin of 9,200 pesos. So, guys, nag-start lang din po ako dito of 3,000 pesos ata yun yung aking pinaka-start dito. Nag-i-increase kasi siya once po nagkaroon tayo ng settlement of loan dito. Every 15 days po yung ating repayment dito and then lumalabas nga po twice a month tayo magbabayad dito. Depende po yun sa terms po na pipiliin natin. So sa akin po, binigyan niya ako ng interest rate of 27% for 1 month na po ito, ha. Of course, mataas din yun. And anyways, if ever pala piliin natin yung 15 days to pay lang po siya is bumababa din naman. Nasa 13.5% po yung kanilang interest rate for 15 days. Well, ang maganda kay FT Lending, buo siyang matatanggap. Hindi lang yon. Pwede po tayong magkaroon ng multiple loan dito once po na may credit limit pa tayong naiwan. And for the customer service, wala rin ako nagiging problema dito kasi okay naman sila. Well, last on my list, top 5 on my list po is si Mr. Cash Loan Up. Well, nalawa ko dito kay Mr. Cash, ha. Uunahan ko na kayo. Yes, na overdue ako. At hindi ko aakalain, guys, na meron silang mga harsh messages sa akin. Well, anyways, kapag first time po pala tayo dito, nag-offer po siya ng 9% na service fee. Ito po ay binabawas sa ating loan offer. Kaya clearly, hindi po siya buong matatanggap. At ang major changes niya talaga lately po is mahaba na yung loan terms niya. Nag-offer na siya agad-agad sa first timer ng 4 terms or 4 installment terms. So, ang pagbabayad doon po is every 15 days. So, lumalabas yun, guys, na up to 45 days to pay sa first time pa lang tayong mag-loan dito. Kasi mawi-wave yung last repayment nila. Well, sa akin nga po, nung nangutang ako dito, na-overdue ako na. Pero kibar lang din kay Mr. Cash kasi inofera niya pa rin ako. Pinasa niya nga yung offer ko, eh. Pero the downside here, na-experience ko po sa second time or third time na akong nangutang dito kay Mr. Cash Loan Up, tumataas yung kanyang service fee. Sabi ko, kakaiba si Mr. Cash. Normally, kapag repeat borrower ka na, bumababa, diba? Ito naman, kada loan mo is tumataas yung kanilang service fee. Kaya hindi ko na siya inutang last time kasi ang lugi na ako dun, eh. Kasi itong service fee kasi na ito yung ibabawas po sa ating loan amount dahilan na hindi natin siya buong matatanggap. Iba po yung service fee po sa interest rates po nila. Ang interest rate nila sa akin is nasa 0.5 daily. 45 days to pay. Kung 0.5 daily, magkano rin yun? Almost 1K rin yun. So, yun lang. Yun lang talagang pinakaayaw ko kay Mr. Cash Loan Up. Kahit di ako nagka-overdue nun, ganun talaga siya. Tumataas yung kanilang service fee. Hindi ko maintindihan to si Mr. Cash talaga. Pero yes, guaranteed makakautang naman. And that's all, guys. No? Those are my top 5 instant loan app that we can download right away. And kapag na-approve tayo is makakapag-loan agad tayo with no income proof needed. Not 7 days to pay, but not so low interest rate. Talagang kakagat talaga sila ng interest rate po, ano. Well, ito for me, no, ang pinaka-assessment ko lang dito, okay siya kapag talagang kailangan na kailangan. Yung talagang wala ka ng mautang. So, makukonsider natin tong mga to kasi ready naman sila palagi, eh. Mauutangan natin. Pero, yun nga, pag-isipan yung mabuti. Guys, ito ay sa akin lang, ha. Sa experience ko to, ito yung interest rate nila sa akin. Iba-iba po tayo ng offer dito. At least nga, may idea lang kayo kasi this is the common talaga na interest rate po ng mga loan apps po na nabanggit ko po sa inyo. So anyways, if ever may mga experiences kayong good or bad sa mga loan apps po na na-mention ko, you can comment down below po para aware din po yung iba nating viewers. Don't worry, guys, palagi naman ako mag-a-update sa inyo. Kaya dapat po nakasubscribe po kayo at i-click yung bell button para lahat ng videos ko is updated and notified po kayo. So yun lamang po, thank you for watching this video. See you in my next video. Bye!